Samantala sa sentro sa pagpapaunlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang gaganaping World Economic Forum sa ating bansa sa darating na Mayo. Kabilang sa tatalakayin din sa pagpupulong ang pagpapalakas sa agrikultura at food security sa rehiyon. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Pagpapalakas ng agrikultura at food security sa Timog Silangang Asya. Ito ang espesipikong target ng gaganaping World Economic Forum on East Asia sa darating na ika-21 hanggang ika-23 ng Mayo dito sa bansa. Timing daw na may tuturing ang pagdaraos ng WEF East Asia meeting dito dahil sa pagiging matatag ng bansa sa ekonomiya kung ikukumpara sa ibang mga bansa sa buong Asya. The Philippines is a country which has a success story to share with the world. Is an active member in ASEAN and is also shaping the region's growth. And we hope that we can connect the great success stories and the benchmarks of the Philippines with the global ideas and global leaders who are coming from around the world to Manila. Layunin ng WEF East Asia meeting na mapag-isa ang lahat ng adhikain ng mga bansang kasapi para maging pantay-pantay ang pag-unlad. Ito at may ugnay sa ibang mga bansa. It's important to have leaders from multiple sectors, all walks of life coming together, and then fundamentally to build trust, and the trust needed to form the public-private partnerships which are needed to tackle very complex challenges that face not only the Philippines but the entire world, and whether that's related to climate, to health, education. These are the kinds of issues which will require these coalitions and partnerships. Sa larangan ng pagtugon sa kakulangan ng trabaho, pagtugon sa climate change at mga kalamidad, pagpapalakas ng agrikulturang makakasapat sa pagkain ng rehiyon at mga infrastrukturang makakatulong sa malayang kalakalan sa ibang mga bansa at sa buong mundo. Unang ginawa ang WEF Asia meeting sa Vietnam taong 2010, sa Indonesia naman noong 2011, sa Thailand noong 2012 habang sa Myanmar naman ito ginawa noong nakarang taon. Sa mga nakalipas na panahon, nakita daw ang mga benepisyo ng mga bansang nagsilbing host country. Kaya hindi malayong maging maganda rin ang kahinatnan ng pagdaraos nito sa Pilipinas. Lalo pat nakita na ng buong mundo ang galing ng pamahalaan sa pagtugon sa iba't ibang dagok mula sa korupsyon. Under the leadership of President Aquino, as I mentioned before, there have been many positive developments in the country's economic growth. The competitiveness of the country has improved as seen in our annual study on global competitiveness each year. It's one of the most improved economies in the annual report. And it's also an example of how high growth can be tied to a very explicit agenda of good governance, transparency, and anti-corruption. Hindi na raw kasi tinuturing na sick man of Asia ang Pilipinas mula noong maupo ang Aquino administration. Giit din ni Susyan Palacurti raw, ang head ng WEF Southeast Asia, problema din daw sa kahit saang bansa ang inclusive growth, kaya tinatayang matutugunan na ito dito sa Pilipinas dahil bukod sa mga world economic leaders, dadalaw din sa forum ang iba't ibang sector leaders mula sa pagnenegosyo, pribadong sektor at labor organizations at maging galing sa religious sector. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.